Yes, again. Alright, mga minamahal. Eto na nga. Oo. Mukhang napaghahalataan yung driver at yung asawa. At mukhang involved din dito sa usapin di umano. Itong si Pulong Duterte na baka tinutulungan. Oo, na stage drama play. Itong si Catalina Cabral di umano. So ngayon, sabi ko nga sa inyo, unang-una, walang autopsy. Walang DNA, wala tayong bangkay na nakita. Actually, mayroong picture ng bangkay. Pero hindi natin masasabi na si Yusek Cabral to. Ang tangi lang makakapag-prove nito ay yung mga nag-rescue. Kung itong bangkay na to ay mapuprove na si Catalina Cabral ang nandoon na nahulog sa Cannon Road. Kung nahulog man. Anyway, ito yung bangkay daw. Niwala kayo dyan. O, yan o. Wala ngang mukha, hindi pinakita yung mukha eh. O, ito pa. O. At habang tumatagal mga minamahal, mas lalong pinagtatawanan na ng taong bayan. Ito nga pong ganap. Dito nga po sa pagkamatay daw di umano. Kung namatay man. Itong si Catalina Cabral. Actually, nung unang balita kasi, syempre, alam naman natin na si Catalina Cabral ang nag-reveal di umano ng 51 billion ni Pulong Duterte. And then, syempre, talagang hindi maiwasang isipin ng tao na baka person of interest din si Pulong Duterte. Kasi nung nireveal nga ni Percy Lapid itong kaanumalyahan ni former President Duterte, 'di ba, namatay si Percy Lapid. Ngayon na nireveal ni Catalina Cabral itong 51 billion ni Pulong Duterte, abay, hindi natin namalaya na siya daw ay, 'di ba, nahulog, vehicular accident nga eh. Tapos biglang nagpakamatay, tapos may umuugong na istorya na baka chismis lang ang kanyang pagkamatay. Hindi nga natin masisiguro kung namatay, nagpakamatay or pinatay eh. Kasi hindi nga natin makita yung viewing mga minamahal ng autopsy, ng DNA, and also walang bangkay. Tapos walang nagdadalamhati. Tama ba yun? Meron patay tapos walang nagdadalamhati. So, kako, baka gusto lang din makaligtas ni Catalina Cabral dito sa corruption. And para dito sa driver, boy, perjury ang ginagawa mo. Biruin nyo ang daming ang daming lapses sa kanyang statement. O, yung timeline, 'di ba? O, tapos pumunta daw doon, tapos bumalik sa kanilang hotel, tapos bumalik din ulit doon. So, for what reason pa yung pagbalik? Tapos, sinabi ng mga pulis na delikado daw doon. Sinabi din ni driver na wag doon kasi masyadong yung daanan. Pinagsabihan na siya. Alangan naman hindi makinig. Itong si Yusek Cabral. So, alam na nga delikado, 'di ba? Tapos, doon pa talaga siya mamamalagi. Tapos, pangatlong scenario is meron kasi mga video na sinasabi itong si Catalina Cabral na yung pinaka-fear niya is yung mga heights. So, ba't siya doon mag-i-stay, di ba? Kahit nga ako, tingnan nyo O, yan, nakikita niyo yan. Isang maling galaw mo lang dyan. Isang maling mo lang dyan, pwede kang mahulog. Hindi ko naman yung sinasabing fear ko yan. Pero, nakakatakot pag tumitingin ka, biruin mo, nasa 16th floor. Itong si Mima Alicia, di ba? So, mga minamahal, kailangan makita natin unang-una yung dashcam, yung CCTV footage, yung cellphone, lahat-lahat kailangan makita natin. And imposible naman kasi sa Cannon Road wala man lang nakapansin na yung Cannon Road is actively dinadaanan po yan ng mga sasakyan, 'di ba? Tapos yung nagsalita yung kanyang asawa, parang walang pagmamahal eh. O, basahin natin. Sabi dito, ba't naman ipapa-autopsy pa? Wala naman silang nakitang foul play. Ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan, nanay nila yan, ano pa yung gusto nilang i-prove? So, hindi natin maisipan na pumalagi sa ating mga utak na parang there must be something wrong or something fishy dito nga po sa husband ni Catalina Cabral. And mga minamahal, yung face recognition, hindi natin makita. Hindi recognizable yung face ni Catalina Cabral sa mga pinapakitang photos and videos. Kasi mostly puro lang katawan, paa, hindi pinapakita yung mukha. So, kailangan natin ng DNA expert
'Di ba? Para malaman natin, ma-confirm kung si Catalina Cabral nga ba ang nasa loob ng bangkay na kanilang dinampot or yung nahulog. Kasi, ito yung pinaka nakakawawa dito. What if ibang tao pala yung pinatay doon? 'Di ba? Ibang tao, identity mistaken ba? Tama ba tayo doon, mga minamahal? At saka bakit parang sigurado na yung asawa niya na patay na talaga itong asawa ko? 'Di ba? Kasi kung ako yung asawa, kunyari ako yung husband ni Catalina Cabral, unang-una expression ko, hindi ako maniniwala. Hindi ko asawa yan, buhay pa yung asawa ko. Pero yung asawa na mismo ni Catalina Cabral ang nagsasabi na, sigurado ako, siya yan. 'Di ba? Yung ibang mayaman kapag nakakita ng may namatay tas hindi recognizable yung mukha, hindi yan yung ano namin, hindi yan, 'di ba? Ganun sila eh. Pero ito sa asawa ni Catalina Cabral, oh my goodness, 'di ba? So, gustong-gusto niya ng hustisya, pero ayaw niyang makipag-cooperate ng maayos sa investigasyon. Parang pinapaniwalaan niya na yung sarili niya na patay na yung asawa ko kahit mayroon pa namang chance na baka hindi siya kasi hindi naman recognizable ang face. Una-una, wala ngang lamay. So, paano natin malalaman? 'Di ba? So, at saka, nga pala, no, dagdag natin, paano niya nasabi na walang foul play? Sige nga, ba't alam niya agad na walang foul play? Paano nangyari yon, mga minamahal? So, ito yung plot twist na inaantay natin. Baka nililin lang ni Catalina Cabral ang mamamayang Pilipino. Oo. Baka nandoon na sa ibang bansa, lumipad na yung lola ninyo. Yun yung totoo. 'Di ba? Baka lumipad. Kasi meron tayong mga picture na nakikita na katulad nito. Pagalingan na nga lang talaga silang umacting, mga minamahal. Yan o. Yan o. Catalina Cabral. Fear siya sa heights. Talaga, nagawa niya pang mag-picture. For what reason? Kaya pala nung ini-interview itong lalaking to, parang walang feelings. Tapos, hindi ano yung acting niya hindi satisfying. Talagang hindi natin makuha yung satisfaction na talagang patay na nga ba itong si Catalina Cabral, 'di ba? So, yeah, itong lalaking to posible din tong makulong and beside yung asawa niya din kung sakali. 'Di ba, mga minamahal nitong si Catalina Cabral? Okay, sabi dito, ba't ayaw may photo op si asawa mo kung wala kang tinatago? Dapat ikabahala, 'di ba po? Yan yung mga nasa comment section. Magkano po halaga ng waiver nyo sa ikatatahimik ng kaluluwa ng asawa nyo? Dapat mapanagot kung meron man dapat managot sa nangyari sa kanya at malaki ang may tutulong ng autopsy. One thing for sure, mga minamahal, ito cover up lang to. So, dahil nga ang daming tumatakas na, tingnan nyo yung mga diskaya, umiiyak na. Diba, mga minamahal? Yung mga diskaya, umiiyak na. So, I think itong pamilya, 'di ba, mga minamahal ni Catalina Cabral, gumagawa ng way or layout para matakasan ni Catalina Cabral itong kanyang ginawang corruption, pagkaka-involve niya sa corruption din ng DPWH, lalo pat siya yung may pinakamahalagang nalalaman dahil sabi nga ni Hernandez, sabi nga ni Bernardo, siya yung pinaka-main character ng DPWH dahil siya lang naman ang nakakaalam, 'di ba, ng takbo ng pera sa loob ng DPWH. Alright, mga minamahal, kayo. Foul play or stage play? Ano yung masasabi ninyo? Alright, mga minamahal, yeah. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.